Alright, magbibigay naman ulit tayo ng reaction video mula rito kay Melvs Castle mga kaibigan. No? Ang sabi rito sa title, Secretary General, gera kung magkakagera, i-deploy lahat ng barkong pandigma sa resupply mission ng Pilipinas mga tol. Naku po! National Task Force for the West Philippine Sea, papalag na sa gera? No? Yan ay tanong mga kapatid. No? Well, panoorin na lamang natin to at bigyan natin to ng reaction video. At bilang isang mamamayang Pilipino mga kapatid, pwede ka rin magbigay ng iyong komento sa ibaba. Tayo naman ay manonood lang ng video. And tayo ay magbibigay lang din naman ng opinion, ng komento, ng kritisismo sa mga nagaganap ngayon, partikular sa ating soberanya mga kapatid. No, samahan ninyo ako pero bago yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe dito kay Melvs Castle. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong classic reaction video and commentary, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Magpapadala ng barkong pandigmang sasama sa resupply mission. Gustong-gusto yan gawin ng National Task Force for the West Philippine Sea dahil napipiko na rin sila sa China. Actually mga tol, no, siguro walang Pilipino na nagmamahal sa bayan and concern sa ating future ang hindi mapipikon no, sa mga ginagawa ng China. Lalo na kung harap-harapan nakikita natin na inaagawan tayo ng karapatan. No, minamaliit tayo, binabastos tayo at talagang alam mo yon, binubuli tayo mga kapatid. Kahit na nasa atin yung nakapanig ang batas, UNCLOS, international law, meron pa tayong 2016 arbitral ruling, pero dahil nga sobrang laki nila at makapangyarihan silang bansa mga tol, baliwala sa kanila yung mga batas na yon. At para sa kanila, no, ang Pilipinas ay walang part na karagatan dito sa west side of our country, yung tinatawag nating West Philippine Sea, no? Na kung siguro kung lalakas pa sila ng husto at hindi mapipigilan na paglakas nila, baka pati yung Benham rice o Philippine rice natin na nasa kabilang bahagi, pati yun ang kinin nila. 'Di ba? Ikaw nga mga tol, gamit mo, damit mo, pag-aari mo, lupa mo, bahay mo, 'di ba? Pag merong umaangkin, 'di ba magagalit ka? O ano pa kaya to mga tol? Soberanya pinag-uusapan natin dito. Kaso, pinipigilan na rekomendasyong to ng National Maritime Council na wag daw tayong magpadala ng barkong pandigma o warship dahil lalala lang raw ang gulo at posibleng mauwi pa sa giyera. So tulad nga nung sinabi natin nung nakaraan, dyan sa usapan na yan mga tol, hati ang opinion ng taong bayan. May mga gusto, hindi, padala na natin lahat ng warship natin, gera na akong gera, di ba? May mga ganon mga tol. Meron din naman nagsasabing, oo tama, ayaw natin ng gera, gayaan lang nating gumawa ng mas maayos na paraan at ma-resolve natin to sa maayos na paraan. Kung napanood niyo yung kagabing reaction video natin mga tol, sabi nga rito ni Professor Renato Castro, ay dahil sa sobrang laking bansa ng China mga tol, kahit sabihin nating hindi muna gera magpapadala lang muna tayo ng warship natin. No, para lang tapatan yung warship nila. Kaya nilang tapatan yun ng mas marami. Sabi nga kung magpapadala tayo for example ng isang frigate, 'di ba? Kaya nilang magpadala ng 5 o 10 pa mga tol. 'Di ba? Sasabihin nila, Pilipinas, pagpapadala kayo ng warship nyo para ipakita sa amin kaya nyo kaming tapatan, eto. Bigla tayong buhusan ng 10 frigate natin, frigate nila. Ano mangyayari? Aatras tayo o sino lang magmumukhang kahiyahiya? Sino lang magmumukhang kawawa? O di ba? Kahit sabihin natin hindi pa maggegera yun, tapatan lang mga tol, di ba? Aatras tayo diyan. Para saan pang may advanced fighter jet sa EDCA sites? Para saan pang may bomber airstrike ang US Air Force? Para saan pa ang Mutual Defense Treaty? Etong mga to etong mga barkong yan, yung mga bomber na yan, yung mga tawag dito? Yung mga jet fighter na yan. Sa totoo lang ang ang pinaka-papel niyan kung titignan mo is panindak, no? Wala sigurong bansa ang nangangarap o pinapangarap na magagamit nila
yung kanilang mga sandatang pandigma sa aktual na labanan, mga tol. Kasi apektado pati ekonomiya nila yun eh. Halimbawa na lang, mga tol, sa bahay ninyo, for example lang naman to para mas madali nating magegets. For example, sa bahay ninyo, bumili ka ng armas. Sabihin natin barel, mga tol. Yun ay pang protection lang para if ever na may makapasok na masamang loob, 'di ba? Maipagtatanggol mo yung sarili mo. Pero sa kabilang banda, pinapanalangin mo na wag o sana walang magtangkang pumasok sa bahay ninyo, mga tol. 'Di ba? Kasi syempre, mga tol, kahit sabihin nating meron kang armas, meron kang pananggalang, meron kang sandata, mga tol, hangga't maaari hindi mo 'yun magagamit. Hangga't maaari, mga tol, ay hindi mo 'yun gagamitin sa masamang loob na papasok sa bahay ninyo, 'di ba? Pero eto, para mas madali pang intindihin, meron kang insurance, health insurance for example, o meron kang death insurance, ganyan. Magagamit mo yun syempre kapag emergency, for example, nagkasakit ka, naoperahan ka. Di ba nagbabayad ganyan? Monthly ba o kung kailan ka nagbabayad? Pero hinihiling mo pa rin na hanggat maaari, huwag mong gamitin yun. Kasi ibig sabihin yun, hindi maganda kalagayan mo. So ganun din, mga tol. Etong etong mga barkong pandigma natin, etong mga barko ng jet fighter natin, mga frigate natin, andyan yan para depensa ng bansa natin if ever na merong gustong manakop at if ever na magkakagera, at least meron tayong panlaban. Pero syempre, hanggat maaari, ayaw natin magkagera. Diba? Ganun yan. Yun ang pinakapapel niyan. Bomber airstrike ang US Air Force. Para saan pa ang Mutual Defense Treaty? Hahayaan na lang siguro ng National Maritime Council na may masawi dyan bago lumaban sa China. Bakit hindi natin ilagay ang Navy? Alam mo, ang position natin dyan, lahat ng dispute, conflict situations ay gagawin natin sa peaceful means or diplomatic actions sa mechanisms. Kasi pag nagpadala tayo ng Navy dyan, alam mo, sabi ko kanina, pag Navy to Navy, nagkakaroon ng nag-escalate. And we do not know what will happen next if ever there is a misunderstanding, misinformation. And siyempre, magigirian yan eh. Parehong barkong pandigma yan eh. So we might as well put our Navy vessels far away, but we are trying to monitor their activities. So ito, mga tol, yung Mutual Defense Treaty natin, yan ay kasunduan pa ng Pilipinas at Amerika 1951 pa, no? So matagal na yung kasunduan na yan. Pero yung nagkaroon ng tapatan ng Navy sa Navy, Pilipinas at China 2012. Ibig sabihin, mga tol, umiiral na yung kasunduan na Mutual Defense Treaty natin na yun, no? So nagkaroon ng standoff dito sa Scarborough Shoal, Navy ng Pilipinas at Navy ng China. Tanong, mga tol, dumating ba ang US para manakot at sabihin, sige, subukan ninyo China. Subukan ninyo China. Nang malaman ninyo, magkakagera tayo at kami ay papanig sa Pilipinas dahil meron kaming Mutual Defense Treaty. Etong US, mga tol, ay pumagitna pa sila, no? Pumagitna pa sila at ang nagkasundo nga na parehas aalis, no? Umalis ang bansang Pilipinas, mga tol, umalis yung mga barko natin, umalis din naman yung mga barko ng China, and after a day, nagsibalikan sila, mga tol. So sa madaling salita, hindi talaga yung iniisip natin na bigla na lang magkakagera, ayan na agad. Kasi tulad nga nung sinabi nung ito, kailan lang natin nalaman to, lately lang natin nalaman to, hindi daw porket na invoke yung Mutual Defense Treaty, gera na agad. Depende pa daw yon sa pag-uusapan. Depende pa daw yon sa pag-uusapan ng Treaty Council, mga ganun, marami pang mga prosesong ganyan. Hindi daw yung tipong ina-armed attack tayo ng China tapos biglang darating agad to the rescue ang US at maikipagbakbakan sila. Depende daw yun sa pinag-uusapan. Well, medyo malalim-lalim na usapan pa yan, no? Pero eto lang ang masasabi natin. Tignan nyo na lang kung ano yung nangyayari sa Gaza. Tignan nyo kung ano yung nangyayari sa Lebanon. Tignan nyo kung ano yung nangyayari sa Syria. Sa tingin nyo ba, yun ay gusto ninyong masaksihan sa kamay nilaan? Yun ba ay gusto ninyong masaksihan dito sa ating bansa, mga tol? Kaya, naku po, wag ninyong pangarapin magkagera, mga tol.
Inalagan agad yan Secretary General Jonathan Malaya. Kita sa pagbumuka ni Malayang naiinis na rin siya at naharang pa ang rekomendasyon. Lahat tayo naiinis na dyan eh. Ba't ang China pwedeng magpadala ng warship tapos tayo bawal? Tayo, hindi naman bawal, no? Hindi tayo bawal, mga tol. Ano lang, no? Nag-iisip lang siguro yung gobyerno natin ng, alam mo yun, hindi pa nila kayang isugal yung ating bansa. Hindi pa nila kaya, kasi etong China, mga tol, alam na natin yan, 10 ulit ng populasyon nila, yung populasyon natin, mga tol. At sila ang isa sa mga pinakamayamang bansa, mga tol. Sila ang number 1, pinakamalaki ang Navy, bilang ng Navy, pinakamalaking Navy sa buong mundo. Mas nahigitan pa nga nila yung US, mga tol eh. So sila kaya talaga nila magpadala ng ganyan. Tayo, alam mo yun, nagdadalawang isip pa tayo, papadala ba natin o hindi? Kaya na ba natin o hindi? Kasi yun yung talagang pumipigil sa atin eh, kaya na ba natin? 'Di ba? Kaya na ba natin o hindi? Oo, ayaw natin magkagera. Pero hahayaan na lang ba nating manakawan tayo ng West Philippine Sea na para sa ikabubuhay ng mga mangisda? Isa pa yan. Yan pa yung gumugulo sa isipan nating lahat. Ano ba? 'Di ba? Ayaw natin ng gera. Pero ano ba? Papayag na lang ba tayo na api-apihin? Kaya nga, para sa gobyerno natin, para sa mga sundalo natin, para sa presidente, napakahirap na pagdidesisyon talaga yan. Napakahirap na usapin. No? Kung nakikita natin, wina-water cannon tayo, binabangga tayo, pero tamo, wala tayong magawa dahil napakahirap natin. Tapos tignan mo kung saan pa napo-focus yung usapin dito sa Pilipinas. Away ang gobyerno pa, imbis na budgetan na lang nila tong mga to para makabili ng mga panibagong barko, assets. Diba? May karapatan raw ang Pilipinas na magpadala ng Navy warship. And the Philippines reserves the right to also send our Philippine Navy ships moving forward. You know, Karen, we hope that the People's Republic of China does not see our diplomatic actions or our peaceful actions as cowardice. Right? We do not want to be sending signals to China that they can do what they want simply because we do not want to escalate. No, it is they that first deployed the planned ship. Yeah. Therefore, it is also within the right of the Philippines, and we reserve that right to deploy also our Philippine Navy ships in the future. Ang tanong, yun kaya ang tingin ng China? Kasi lahat ng kilos natin para sa kanila provocation. Yung pagpapadala nga lang natin ng BFAR para mamigay ng ayuda sa mga mangingisda, provocation ang tingin nila doon, kung di ba naman mga siraulo yung mga yon, di ba? Pero iba, namimigay lang, humanitarian mission, namimigay ng libreng diesel, namimigay ng grocery sa mga mangingisda, para sa kanila provocation. Di ba? Hindi ba lang tinitignan nila na teka, itong mga taong to, may karapatan din naman sa dagat na to at wala naman silang ginagawa kundi namimigay lang naman sila ng ayuda. Hindi ganun tumingin yung mga yon. 'Di ba? Water cannon nga tayo, mga tol. Ano pa kaya pag nagpadala tayo ng Navy? Anong titingnan nila diyan? Pero again, napakahirap kasi talaga desisyonan 'yan. Kung ako tatanungin, parang alam mo, kung kaya nga lang natin talagang tapatan sila, padala na natin lahat ng Navy natin, 'di ba? Yan ang matinding pinsalang tinamo ng BFAR. Wasak ang maraming bahagi ng barko. Biro mo, sinira nila yung barko na namamibigay lang ng ayuda, kung di ba naman mga saraulo yung mga yan. Dahil yan sa galit ng Chinese Coast Guard. Jackpot kasi ngayon sa huli ang mga bayan nating mangisda. Ang kaso, itong kapalit, wasak. Ang matindi pa dyan, naghain pa ang China sa United Nations na nirereklamo ng Beijing and Manila. Illegal raw na hinahayaan ng BFAR mangisda ang mga Pilipino. Labag raw yan sa karapatan ng mga Chinese. Hindi ba? Hindi ba naman mga loko-loko talaga itong mga Chekwan to? Pero hinihikayat naman ng National Maritime Council na mangisda pa rin tayo. Huwag kayong matakot dahil lagi raw nakabantay ang law enforcement dyan. Kahit namin ang ating mga isda na ang kumukuha ng livelihood doon sa karagatan ng West Philippine Sea, bumalik po kayo doon. Wala tayong dapat ikatakot. Lugar na yun ay atin. No? Ang kanilang presensya doon at kanilang ginagawa ay illegal. And the more so na binablock nila yung lehitimong activities natin, providing humanitarian assistance to our fishermen, Filipino fishermen, legitimately fishing doon sa ating mga Baho de Masinloc and Escoda Shoal. Takot silang magkagera. Pero kung mga Pilipino kaya ang tatanungin, lalaban ba kayo pag nagkaputukan dyan?
Eto mga tol, no, siguro napakamanhid na talaga ng mga pagmumukha nitong mga Chekwan to. Namanhid na talaga sila. Kasi mga tol, kung titignan mo, buong mundo kinukunde na sila. Oh. Buong mundo sinasabihan na, uy, China, kilalanin nyo naman yung batas, irespeto nyo naman yung international law. Uy, China, oh, sabi ng tawag dito, legal to eh. Itong 2016 arbitral ruling, legal yan eh. Bind yan sa international law, sinasabi, oh, legal, illegal yung ginagawa ninyo dyan, yung panghaharas ninyo, yung pangwawater cannon ninyo. Nilalagay ninyo sa peligro yung buhay ng mga sakay nitong BFAR o sakay ng Philippine Coast Guard. Mahiyahiya naman kayo sa balat ninyo. Wala eh mga tol eh. Kumbaga, pakapala na mukha, champion na itong mga to eh. Yun talaga meron sila eh. No, patigasan talaga ng mukha. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shovel D. Peace out.